Diyos amang makapangyarihan, burabod ning gabos na karahayan. Nagpapasalamat kami sa imo na tinaawan mo kami nin bagong aldaw, bagong pagkakataon. Salamat sa pagtao mo sa mo nin oportunidad na mairokyaw sa radyo ang sa imong mga tataramon. Hinahagad mi na lugod ang gabos na nagdadangog sa mo, matawan nin kaliwanagan sa isip, asinin kusog sa buot. Tanganing magiyahan mo man sinda kung ano ang sa indang mga marhay na dapat gibuhon. Tabangan mo man lugod ang gabos na mga nasa kadipisilan, mga may problema. Gibuhas sindang maging makusog para makayanan ang sa indang mga inaagihan. Ipadara mo man lugod sa muan sa imong espiritu na kaming uyadigdi sa istasyon kan radyo periodiko, kami maging sa imong instrumento sa pagharubay kan marhay na bareta. Inigabos sinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pamagalang habag ka, manaog ka poon sa tahanang laan sa'yo. Alwalhati, alwalhati, isin mo ng biyaya na nabulog sa'yo. Mga tugang ngunya na aldaw, igwa kita nin mga kaibahan. Asin maswerte po kita, taigwa kitang mga guests. Asin lugod bago pagpuon kayo sa tuyang programa, iniimbitaran ko man sinda na makapag-pamidbid. Maswerte yung naka-live streaming, nakikita sa indang mga kagwapuhan. Ang kaibahan ko po digdi, 3 padi. Kaya bago kita magpadagos, itataw ko na po ang mikrofono sa enot niya tong padi na mapamidbid. Ako tabi si Father Randy Biqueros, yung presenting director kan Diocesan Commission on Christian Education. At the same time, I am also the director of the New Evangelization Commission of the Diocese. So presently, I'm residing at the Bira Cathedral. Tangani pong full-time na magtutok sa trabahong inikan simbahan nin katesismo asin ebanghelisasyon. Sa mga paradangog po niya to, kinaog mo ko pong makahiras nin panahon, tangani pong maihiras man ang mga programa kan diocese manunungod sa katekesis asin ebanghelisasyon. Diyos maray na banggi po. Salamat po, Father Randy. Nadangog ta po, siya po ang direktor kan Commission on Christian Education, siring man kang New Evangelization. Ikaduwa pong mapamidbid, itataw ko na ang mikrofono. Diyos maray na banggi po sa paradangog kan radyo periodiko, ang bagong paborito kan sa tuyang isla. Ako po si Reverendo Padre Franco Ian Balmadrid, ang bagong parochial vicar kan St. John the Baptist Parish digdi po sa Bato. Naugma po ako makaibahan kamo ngunya na nabanggi sa programang ini. Ang bako sa natabi ngunya na makaikaibahan tayan si Father Bal, tasyaan makakaibahan ko na digdi sa stasyon habang si Father Bem nasa Manila. Kaya kaming duwa ang ma-partner. Siring man si Father Randy, siya man ang ma-host kada Miyerkules. Meron din po tayong isa pang guest na galing po ng Maynila. Isa po siya ng pari ng prelature ng Opus Dei na magpapakilala din po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat, ng mga tagapakinig ng 96.7 DWFB, Radyo Periodiko. Ako po ay si Reverendo Padre Raul Asuncion,
Kasalukuyan ako'y nakatalaga sa Calamba, Laguna at ako'y isang miyembro ng isang asosasyon ng mga kaparian, ang Priestly Society of the Holy Cross, isang asosasyon ng mga kaparian na nagtitipon-tipon paminsan-minsan, no, para magtulungan spiritually sa isa't isa. Salamat po, Father Raul. Si Father Raul, isa po siya sa mga tumutulong sa mga spiritual na pangangailangan ng pare. Alam natin ang pare hindi lang may mga pangangailangan material, mas merong at saka napakaraming pangangailangan ng pare, lalong-lalo na ang pangangailangang spiritual. Kaya sa gabi pong ito, makakasama natin si Father Raul. Maraming salamat po, Father Raul, sa hindi mo pagtanggi na makapunta dito sa ating station. Kaya yung mga tugang, naugma po kami na uya kaming apat na padi na sindong tagapaglingkod na sa laog kan 2 oras mataw po sa indonin liwanag asin ihaharubay ang tataramunin buhay ang marhay na bareta. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga ba? Sa Giraray, itataw ko po ang text line numbers niya to, ang hotline number sa mga buot na mag-text sa Samuya digdi sa tuyang istasyon. 0950-673-7365. Uulitin ko po, 0950-673-7365. Sa pang linya, 0923-494-2952. Ulitin ko po, 0923-494-2952. Kaya sa liwat, buot ko pong greetan sa tuyang mga padagos na nagdadangog digdi sa tuyang programa. Poon dyan sa nakaabot ininin Bato, lalong-lalo dyan sa partinin Batalay. Kung igwa man naabot dyan sa San Miguel, ang Samuya man na pagbati, digdi sa Birac, undun sa Magnesia, pasiring digdi sa Palta, siring man ang mga naabot pa kan sa tuyang programa, pasiring dyan sa Kalulbon. Baka naabot pa ang Mission Church, duman sa Bagong Sirang, baka makaabot pa lamang ining Karamuran, o sa mga naka-live stream, lahat ng nakikabos na nagdadangog sa mo sa bilog na kinaban ang samuyang padagos na paghinguwa na kami makapaglingkod sa Indo sa paagi kan apostolate digdi sa radyo. Sa laog po nin 2 oras sa tuyang madadangog ang manlain-lain na mga balita, mga concerns, siring man ang tataramon ng Diyos, asin man ang iba-iba pang issues na buot niya tong itukar, ulog ng gayo sa laogan sa tuyang simbahan, digdi sa tuyang simbahan na lokal, Diocese nin Birac.
Balita po inot sa gabos, hali sa satuyang Santo Papa sa Roma. Papa Francisco nagbisita sa pinakainot na nasyon na naging Kristiyano, ang Armenia. Siringman ang satuyang Santo Papa, Papa Francisco, temporaryong pinagkansilangon niya na simana an sa iyang audensya papal. Siringman bagong libro manunungod sa dating Santo Papa, Pope Benedict XVI, madali nang iluwas. Mga bareta man, hali sa ibang dioceses, asin man sa mga kaobispuhan kan bilog na Pilipinas, plenary assembly, ginibukan gabos na mga obispo, ngunya na bulan na Hulyo. Siringman Archbishop Lagdameo, nag-orden nin 5 padi na ginibo sa Haro Metropolitan Cathedral. Sa satuya man na diocese sa simbahan na lokal, naresibo po ang opisyal na appointment ni Father Johnny Lisaso bilang nangingenot sa prison ministry asin apostolate. Siringman, ilinunsar kan sa tuyang dioceses ang pinakaenot na Summit on the New Evangelization. Igwamanin Youth Cross na maabot sa satuyang dioceses na panganginutan ni Father Shandel. Siya po ang direktor sa Commission on Youth Apostolate. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga bang tahanan? Youth Cross na maabot sa satuyang dioceses ay ano pa yan ni Father Val, kung ano ang mga lugar na inot na pupuntahan, asin kung sain siya po susundoon. Sain ta susundoon, Father Val, ano po ang pagkasunod-sunod kaining pag-abot kan Youth Cross? Dakulang pribilehiyo sa tuya digdi sa Catanduanes na bisitahon kan Youth Cross na ini, the Cross of Mercy, the National Pilgrimage of the Cross of Mercy. Kaya tawan niya to nin pagkakataon na tagbuon ining sa ang cross na ini na maabot sa tuyang isla sa maabot na July 19, tatagbuon kan Bikaria kan Kalulbon sa July 20, sa Bikaria nin Pandan, July 21 sa Bikaria kan Biga, asin July 22 sa Bato, asin sa July 23 digdi sa Birak, asin pag July 24 sa tuya na ini ang magkakaigwa kita ning rito, farewell pasiring sa Sorsogon and Cruz na ini. Tanganing matawan manin tsansa an iba pang mga lugar digdi sa Bicol. Asain po yan mahali, Father Val? Yan Youth Cross yan o Cross of Mercy? Ngunyan po presente nasa Legazpi po ang Youth Cross na ini, the Cross of Mercy, asin tatagbuon niya to dyan sa Pierre Can Kalulbon sa maabot na July 19. Magayon po na maaraman ta kung nga ta Youth of Mercy po iyan, Father Val. Kung hilingon niya to mga tugang, parte ini kan extraordinaryong jubileo kan pagkaherak nin mahal na Diyos na pinagdeklarakan Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Tanganing matawan maning oportunidad ang satuyang mga youth, ang mga kabataan na mas lalong maaprisar asin maeksperiensyahan ang pagkaherak asin pagkamuot in mahal na Diyos. Kaya inaapod siyang Youth Cross of Mercy. Opo. Kaya ngunya na taon pa ipinagdeklarakan na sa tuyang Santo Papa na ang taon na ini taonin pagkaherak. The Year of Mercy. Kaya yan po ang pigahinguwa kang gabos na dioceses, lalong-lalo naman po sa satuya, digdi sa dioceses nin Birak, na mamatean man kan mga kahubinesan, an pagkaherak din mahal na Diyos. Magayon man tawan ta ining dit pang explanation ining Summit on the New Evangelization. Magayon siguro na
maipahayag man ini ni Father Randy kung ano ang na ginibo, ano ang ginibo, ano ang objective kang ilinunsar na ini na igaapod niya tong Summit on the New Evangelization. Ini pong ginibo sa satuyang diocese na Summit on New Evangelization. Ginibo po ini duman for 2 days duman sa Aminya Beach Resort. As in, ang katuyuhan ka ini mga tugang ngunya na yaon kita sa era of New Evangelization. As in, sa lokal na simbahan digdi sa diocese nin Birak. Yaon po kita ngunyan sa proseso nin pagformar nin sarong plano pastoral para sa satuyang diocese. As in, nangungurog po as in dapat maaraman, manudan, muna bago kita makapagforma kan siring na plano pastoral an mauot nin simbahan, an puso nin simbahan, an kaisipan kan simbahan manunungod sa bagong ebanghelisasyon. So sa paagi ka ini uyan niya to mahihiling an sa tuyang patugnadan kan gabos na plano pastoral kan sa tuyang diocese susog sa pangangapudan asin bilang sarong lokal na simbahan simbag sa pangangapudan universal kan simbahan sa sarong bagong panahon nin ebanghelisasyon. So an katuyuhan po kay ni tanganing taon kita nin patugmadan sa pagplano kan sa tuyang pastoral na mga aktibidades uya sa satuyang diocese. Kaginayo na tawan tamanin na tensyon yung mga nag-attender sa summit na ini bago sa natabing mga padi ang nag-attender. All sectors of society, even yung mga pigaapod niya tong excluded. Excluded. Na-explicar po iyan ni Father Randy kung ano ina excluded members kan sa tuyang simbahan. Ini pong mga taong ini so pigaapod ta sa sosyedad ta the least, the lost and the last, ano. So siguro po ini po so pigaapod ta sa mga terminong unchurched, siguro po nominal Catholics, and sabihon ta na bako sa ng so mga excluded ang pinag-imbitaran ta digdi Father Raymond, kundi an iba-ibang sektor kan sa tuyang sosyedad. Tanganing ang kamauotan kan simbahan, ang simbahan maginanggad na presente sa mga aspeto asin dimensyon nin kristyanong pagkabuhay. Kaya kaginayo na sa summit na ginibo, inimbitaran mga laiko. Laiko, we invite the academe, we invite public officials, gabos na sektor kan sa tuyang ano. We even invited, so sabi tangani, so mga yaon sa termino kan sa tuyang basic presidente, nasa laylayan, ano. Nag-imbitar po kita nin mga farmers, mga para trabaho, tanganing madangog taman an sa indang tingog asin boses, tanganing sinda aktibong partisipante sa pagforma nin plano pastoral asin direksyon kan sa tuyang diocese. Uyang mga tugang mahihiling niya to ano kaginayon na ang pagplano pala bako sa nanghali sa itaas kundi ang pagplano minahali sa baba siring man with the participation of all the members. Bago sa ng mga padi ang nagpaplano, kundi gabos. Poon sa pamilya, sa mga nagtatrabaho sa bukid, nasa uma, nasa dagat. Gabos pigatawan tanin importansya na madangog ta ang boses ninda. Kaya lugod galaom ang Diocese nin Birak na ining Summit on the New Evangelization mataonin magayon na programa gabos para sa karahayan kan sa tuyang mga peregreses digdi sa satuyang dioceses nin Birak. Kaya kaginayon po ano na sa pagpadagos kan sa tuyang dioceses luway-luway napapagayon taman ang programa. Sa laog kan sa tuyang programa digdi matatawan tayo nin luway-luway na eksplikasyon siring man sa mga maabot na aldaw igwanin mga padi pa na mga mapurunta digdi na mapahayag man
kan sa indang mga plano. Kaya maswerte kita ta nagibangon yan si Father Val, Father Randy, and Father Raul, tamang-tama na nakaabot sinda sa satuyang istasyon. Mabalik po kami pagkatapos kang nagkaperang break niya to digdi sa tuyang istasyon.